Habang ang Kremlin at ang State Duma ay nananawagan sa mga Ruso na huwag kailanman maniwala na may mobilisasyon, sa Russia ay lalo namang lumalakas ang sapilitang mobilisasyon. May mga bagong kaso ng pag-aresto sa mga lalaki na pagkatapos ay pinapadala sa digmaan laban sa Ukraine na naitala sa Udmurtia, Krasnodar Krai, Arkhangelsk Oblast, Jewish Autonomous Region at sa Buryatia. Sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa panibagong bugso ng mobilisasyon, mas lalong naghahanap ng paraan ang mga Ruso kung paano makakaalis sa kanilang bansa. Noong Hulyo, umabot sa pinakamataas na bilang mula nung mobilisasyon nung taglagas ng 2022. Ang dami ng mga paghahanap tungkol sa paglipat ng tirahan at ang interes tungkol mismo sa mobilisasyon ay halos triple ang itinaas sa loob ng isang buwan. Bukod pa rito, marami sa mga Ruso ang nagwi-withdraw ng kanilang mga deposito mula sa mga bangko sa Russia at ginagawang ordinaryong cash dahil natatakot silang makumpiska ito para pundohan ng digmaan. At noong bisperas ng ika-18 ng Agosto, sa loob lamang ng isang araw, 20,000 na mga Ruso ang lumabas papuntang Georgia. At sa parehong panahon, muling lumalapit ang mga otoridad ng Russia sa mga Orthodox na santo sa pag-asang matulungan ang kanilang hukbong nakikipaglaban sa Ukraine. Nang bilis ng paglusob na yung taon ay biglang bumagal. Isipin mo, si Vladimir Putin ay nagbukas ng libingan kamakailan ni Dmitry Donskoy para ipadala ang kanyang mga relikya sa tinatawag na espesyal na operasyong militar sa pag-asang ito ay makakatulong sa pagsulong sa larangan ng labanan. Pero sa totoo lang, lahat tayo ay nakakaintindi na ito ay isang relihiyoso at ideolohikal na batayan para ipahayag na ang digmaang ito ay banal dahil kahit ang mga relikya ni Dmitry Donskoy ay ipinadala sa digmaan laban sa Ukraine. Kaya ngayon sa Russia, mabilis na lumalakas ang sapilitang mobilisasyon. May mga bagong kaso ng pag-aresto sa mga lalaki at pagkatapos ay pagpapadala sa digmaan laban sa Ukraine na naitala nitong nakaraang linggo sa Udmurtia, Krasnodar Krai, Arkhangelsk Oblast, Jewish Autonomous Oblast at sa Buryatia. Ayon ito sa proyektong Ruso na tinatawag na Idit Lesom na tumutulong sa mga Ruso na may obligasyong militar na makaiwas sa digmaan. Ayon sa proyekto, mula Agosto 10 hanggang 18, nakatanggap ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantaw ng 14 na pampublikong apela mula sa mga kamag-anak ng mga biktima. Kinukuha ang mga lalaki mula sa kalsada, sa trabaho at pagkatapos hulihin ng pulisya. Ang isa ay dinakip sa paglabas ng tindahan, ang isa naman ay habang pauwi mula sa reunion ng kanilang batch, ang isa pa ay dinala sa presinto Yumano para sa beripikasyon ng mga dokumento pero bigla na lang siyang napunta sa harapan ng labanan. Halimbawa, sa Izhevsk, may lalaking inaresto sa kalye noong ika-10 ng Agosto at dinala sa Military Recruitment Office. Pagkalipas ng 3 araw, dinadala na siya sa kampo militar sa reyon ng Rostov. Sa isa pang kaso sa Udmurtia, hindi napigilan ng mga kamag-anak ang pagpapadala sa isang lalaki papuntang Donetsk Oblast ng Ukraine kahit na siya ay nasa pangangasiwa ng psychiatrist. Mula sa kanyang military ID, basta na lang nawala ang kaukulang insert, pagkatapos ay tinanggal siya sa listahan at pinilit siyang pumirma, kontrata. Sa Novorossiysk, ayon sa datos ng proyekto, binugbog ang inaresto sa impilan ng pulisya at, ayon sa kanyang kapatid na babae, tinamnan siya ng droga at pagkatapos ay pinapili siya sa pagitan ng kasong kriminal na may parusang hanggang 20 taon at pagpapadala sa digmaan. Sa huli, pumirma siya ng kontrata at dinala siya sa kampo militar. Sa rehiyon ng Arkhangelsk, inaresto ang isang lalaki dahil sa pag-inom ng alak sa pampublikong lugar. Kinabukasan, nalaman ng mga kamag-anak niya na pumirma siya ng kontrata at imihahanda siya para ipadala sa digmaan. Katulad na sitwasyon ang nangyari sa isang 62 taong gulang na lalaki na may mga karamdaman at may exemption mula sa mobilisasyon na nakuha niya sa trabaho. Ayon sa mga kamag-anak, matapos siyang maaresto, inasikaso agad sa loob ng ilang oras ang kanyang pasaporte at military ID para hindi na siya pauwiin para kunin ang mga dokumento. At saan siya dinala? Sa Crimea. Mula ron, ipapadala rin siya sa digmaan. Patuloy din ang sapilitang mobilisasyon sa Omsk. Ipinagbigay alam ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao ang hindi bababa sa 2 bagong kaso. Isang lalaki ang kinuha mismo sa trabaho at ikinulong sa istasyon. Sa huli, ayon sa mga kamag-anak, ang mga pulis ang pumirma ng kontrata para sa kanya. Ang isa pa ay pinigilan malapit sa tindahan ng mga taong nakasibilyan sa dahilan ng pagsusuri sa droga. Pagkatapos nito, dinala siya sa medical na pagsusuri. Iginiit ng lalaki na hindi siya pumirma ng kontrata. Ngunit dinala pa rin siya palabas ng reyon sa kung anong unit militar. Naibalita na dati ang saplitang mobilisasyon sa Penza at Ulyanovsk.
Kaya naman, ang proyektong Idit Lesom ay nagpapayo sa mga kamag-anak ng mga nadakip na Ruso na agad alamin ang kanilang kinaroroonan at suriin ang mga dokumentong kanilang pinirmahan. Inirekomenda rin ng proyekto na itala ang mga pangyayari sa pagkakaaresto, mga pangalan ng mga opisyal, mga tawag at mensahe, at humingi ng tulong bago pa man mailipat ang tao sa ibang reyon o unit militar. Ganun din dito. Paalala ko rin na si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa isang panayam sa Sky News noong Hulyo 27 ay nagsabi na ang intelihensya ng Ukraine ay nakakuha ng impormasyon na ang hindi lehitimong. Inihanda ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang mobilisasyon at nais niya itong isagawa ngayong taglagas pagkatapos ng halalan sa State Duma. Ayon sa kanyang impormasyon, umaasa si Vladimir Putin na madaragdagan ng hukbo ng 300,000 hanggang 500,000 bagong recruit. Isa pang proyekto ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, ang Mushem Obyasnit. Natukoy nila na dahil sa mga usap-usapan tungkol sa panibagong alon ng mobilisasyon, mas aktibo nang naghahanap ng paraan ang mga Ruso para makaalis sa kanilang bansa. Noong Hulyo, umabot sa pinakamataas na bilang mula nung mobilisasyon nung taglagas ng 2022 ang dami ng mga paghahanap tungkol sa paglipat ng tirahan. At ang interes tungkol mismo sa mobilisasyon ay halos triple ang itinaas sa loob lamang ng isang buwan. Noong Hulyo, higit sa 800,000 beses nag-search ang mga Ruso ng paglipat sa Yandex kumpara sa 700,000 beses noong Hunyo. Ito ang pinakamataas na bilang mula nung unang bugso ng mobilisasyon sa Rusya noong taong 2022. Ang bilang ng mga search na may salitang umalis ay umabot sa humigit kumulang 1.3 milyon sa loob ng isang buwan. Mas lalo pang tumaas ang interes tungkol sa posibleng mobilisasyon. Partikular, noong Hulyo, hinanap ng mga Ruso ang salitang mobilisasyon ng halos 3.5 milyon na beses kumpara sa halos 1.3 milyon noong Hunyo. Ibig sabihin, tumaas ito ng 166%. Ito na ang pinakamataas mula noong Enero 2023. Kasabay nito, mas naging aktibo ang mga Ruso sa paghanap ng mga paraan para makaalis agad ng bansa nang hindi na kailangan ng visa. Dahil, gaya ng alam natin, halos imposibleng makakuha ng visa ngayon para sa mga Ruso dahil mismong mga otoridad ng Russia ang nagbablock nito. Kaya nga, ang bilang ng mga paghahanap para sa salitang walang visa ay tumaas ng 27% sa loob ng isang buwan at ang paghahanap kung paano makaalis ng walang visa ay tumaas ng 80%. Mulay, ang huling bilang na ito ay naging record mula pa noong simula ng 2023. Kapansin-pansin din na tumataas ang interes sa mga tiket papuntang Georgia. Noong Hulyo, humigit kumulang 22,000 beses na ipasok ang kaukulang paghahanap. Mas mahigit ito ng 2 beses kumpara sa simula ng taon. Kamakailan, iniulat ng Federal na Serbisyo ng Aduana ng Russia ang rekord na dami ng mga pasahero na dumaan sa checkpoint ng Vertnilars. Sa hangganan ng Georgia, noong 18 ng Agosto lamang, mahigit 20,000 katao ang tumawid dito patungong Georgia. Pero ito ang naging huling patunay para sa akin na si Vladimir Putin ay balak pang magdigma ng matagal at magtitipon pa ng mas maraming mga karaniwang Rusong lalaki para mamatay sila sa Ukraine. Ang pinakamalinaw na patunay ay ang sumunod na balita. Muling lumalapit ang mga otoridad ng Russia sa mga ortodoksong santo sa pag-asang matulungan ang kanilang hukbong mananakop na nakikipaglaban sa Ukraine na ang bilis ng kanilang paglusob ngayong taon ay biglang bumagal. Pasensya na, pero medyo nakakatakot pa nga itong tingnan. Noong Huwebes, ika-20 ng Agosto, ang presidenteng Russia na si Vladimir Putin ay nagsagawa ng panalangin serbisyo sa Katedral ng Arkanghel sa Kremlin, kung saan 2 araw bago nito, ayon sa ulat ng simbahang ortodoksong Ruso, natagpuan ang mga relikya ni Dmitry Donskoy, isang sinaunang prinsipe ng Rus na noong 1380 ay nagwagi laban sa hukbo ng Mamay Horde sa Kulikovo Field, ayon sa simbahang ortodoksong Ruso. Sa mga larawang inilatala ng press service ng Kremlin, si Vladimir Putin ay hawak ang kandila sa harap ng altar. Nag-antanda habang dumadalo sa panalangin serbisyo para sa, ayon sa CP, matagumpay na hukbo sa bansang Rusiya at sa presidente. At pagkatapos, tinitingnan ang 2 nabuksang libingan na may mga labi. At narito ang tungkol sa kamanghamanghang pagkakatuklas ng mga relikya ni Dmitry Donskoy na idineklarang kabilang sa mga santo noong 1988 inihayag ng simbahang ortodoksong Ruso noong ika-18 ng Agosto. Sinasabing sa Arkanghel na Katedral, tinanggal nila ang sahig at di sinasadyang natagpuan doon ang mga libingang gawa sa ladrilyo ng isang kripta. Pagkatapos noon, nasilayan nila ang mga labi ni Dmitry Donskoy.
At dito, agad namang iminungkahi ng simbahang Ortodoksong Ruso na ipadala ang bahagi ng mga relikya sa lugar ng espesyal na operasyong militar, ibig sabihin sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine. At ngayon, sinuportahan na ni Vladimir Putin. Sinang-ayunan niya ang ideya na ito na parang, oo nga, hayaan nating ipadala ang mga relikya ng banal na si Dmitry Donskoy sa banal na digmaan. At kasunod ng mga iyon, ang mga nalinlang na Rusong Ivan ay tutungo rin sa digmaan. Malinaw naman na sinadya nilang kunin ang mga relikyang ito para bigyan daw ng aura ng kabanalan ang digmaan na ito. At ngayon, kahit ang mga eksperto sa Rusya ay nagsasabing ang kwento tungkol sa mga relikya ay hindi basta-basta lang na naisip, matagal na itong pinaghandaan. Alam ng mga historiador at ng simbahang Ortodokso ng Rusya kung saan inilibing si Dmitry Donskoy, kailangan lang nilang buksan ang libingan. Wala namang natagpuang bago, gaya ng sinabi nila na natagpuan daw ang mga relikya ni San Dmitry Donskoy. Kalokohan yon. Alam naman ng lahat kung nasaan yon. Pero napagpasyahan nilang gamitin ito ngayon lang. Bago ang posibleng pag-anunsyo ng mobilisasyon upang hikayatin ang mga karaniwang Ruso gamit ang usapin ng pananampalataya na pumunta at mamatay. Isa itong mistikal na ideolohikal na aktibidad na layuning itaas ang moral ng mga Ruso. Ngunit mga kaibigan, kapag ang mga namumuno ay gumagamit ng ganitong mga paraan, ibig sabihin ay may inihahanda silang isang bagay na nakakatakot. At gaya ng sinabi ko na, medyo nakakatakot itong tingnan, lalo na nang inilabas nila ang mga labi ni Dmitry Donskoy at na yon sinasabi nila, ayon, pupunta sila sa espesyal na operasyong militar, siguradong mananalo tayo. Malinaw na may inihahanda sila para sa isang bagay. Dito ko na tatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.